welcome back to my YouTube channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click the subscribe button down below and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may bago akong post na video. Shoutout po kay Adriana Baldovino, shoutout din po kay Danica Ansay, shoutout po kay Shoko Jisawa, shoutout din po kay Jose Antonio, and shoutout po kay Joseph Pacolata. So for today's vlog, I'll be sharing with you my hair care routine, some tips and advices, and also the products that I use. So if you're interested in this video, then just keep on watching. So before ba ako mag-start mag-vlog, marami nang nagtatanong sa akin about my hair, the products that I use, and my routine nga. So here you go guys, I'll be answering those questions and I will give you tips and advices pa para magkaroon tayo ng magandang crowning glory. Yes guys, this is our crowning glory. So kung may skincare, dapat meron din tayong hair care routine. Unahin ko sa pagsagot ng tanong na rebonded ba ako. Ito yung usual kong na-encounter na tanong every time na may mga nakakasalamuha ako. So, to answer the question, no po, I'm not rebonded. Hindi ko pa po na-try magpa-rebond. And this is my natural hair. So, bagsak lang po talaga siya. So, ayan guys, matagal na ako long hair. Ewan, mas prefer ko long hair. Kasi feeling ko hindi bagay sa akin yung short hair. So, hindi ko pa ulit siya nagagawa. Nagawa ko siya syempre nung mas bata pa ako. Pero nung nagdalaga na tayo, hindi ko alam. Feeling ko mas okay sa akin yung long hair. So, ayan na nga, mag-proceed na tayo sa mga tips and advices. So, first tip, do not use shampoo everyday. So, sa akin guys, hindi ako gumagamit ng shampoo everyday. Siguro every other day or minsan nga 2 days, ganun. Hindi ako nag-shampoo. So, what I do is half bath lang. Yung katawan ko lang yung binabasa ko. And, ayun. Kasi guys, kapag nag-shampoo tayo everyday, natatanggal yung natural oil and natural moisture ng buhok natin. Nakaka-dry siya ng buhok. And yun nga, nag-end up na maging dry yung buhok natin. So, sa akin, I prefer na hindi mag-shampoo everyday. So, for the second tip guys, do not comb your hair when it's wet. Yes guys, kasi pag pinaparsa po natin na suklayin yung buhok natin after natin maligo, syempre napapansin nyo naman din siguro na naglalagas yung hair natin. So ang best time na magsuklay tayo is before taking a bath. So comb your hair before taking a bath na para after natin maligo, mapapansin nyo na mas madali nang suklayin yung buhok natin. And also, kung wala naman kayong choice na suklayin yung buhok nyo, kunyari aalis na kayo, ganyan, eh basta pa yung buhok nyo, hindi naman tayo pwedeng lumabas ng bahay na magulo yung buhok, diba? I suggest na gumamit kayo ng mga suklay na malalaki yung ngipin. So this one, ayan, ganyan yung itsura ng mga combs na malalaki yung ngipin. Mas okay nga guys kung mas malaki pa dito yung mga siwang nila para hindi napaparsa yung buhok natin. And I highly recommend gumamit kayo ng comb. Eto guys, maganda to. Mas maaalis niya yung mga buhol-buhol sa buhok natin na hindi siya napaparsa. Sobrang ganda ng effect. Very handy lang to kasi maliit lang siya. Pero, to be honest, since manipis lang po kasi yung buhok ko, pati yung hibla niya, so minsan hindi na talaga ako nagsusuklay. Lalo ngayon, nasa bahay tayo, hindi naman tayo nalabas. So hindi ako nagsusuklay madalas. Kasi po, madaling finger comb lang gamit ko. Ayan, ginaganyan ko lang. Sobrang lambot lang kasi niyan. And madali lang naman matanggal yung mga buhol gamit yung kamay. Sa buhok ko kasi manipis nga lang po. Hindi rin ako madalas magsuklay kasi nga naglalagas din yung buhok ko. Third tip naman guys, do not use too much heat. Yes guys, so what I mean by this one is wag po tayong gamit ng mga blower, hair straightener, ng hair curler, lahat po ng mga equipments na gumagamit ng heat kasi madadamage yung buhok niyo dyan guys. Pero kung wala kayong choice and kunwari may event, ganyan, kailangan yung gawin yun, make sure nagagamit kayo ng hair protectant spray. So, makakahanap kayo siguro nun sa Watson, sa Mercury, and maski nga siguro sa Shopee meron, ganyan. I suggest na gumamit kayo nun. Pero ako, I don't use naman that. Kasi wala namang ganap. And I prefer na air dry kesa blow dry. Hangin lang, ganun, tapat sa electric fan kesa mag-blower. Fourth tip, guys, I recommend using scrunchies. I prefer to use scrunchies, guys, instead yung mga elastic, yung mga goma talaga. Kasi may tendency na makasira yun ng buhok natin. Eh, yung scrunchie po kasi is made of cloth. So, I'm on the passages of a local brand na nagbebenta po ng scrunchie. So, its name is Suculture. Ayan, you can visit their page. Lalagay ko po yung link ng page nila sa baba, sa description box kung interested kayong kumuha ng scrunchies. And also, you can use my code para magkaroon kayo ng 10% discount. So, ayun guys, sobrang ganda lang ng scrunchie. Ito na yung nagamit ko ever since kasi hindi siya nagkakaroon ng waves sa buhok. Alam niyo yun girls, pag nag-iipit kayo, nagpo-ponytail kayo, ganyan, nagkakaroon tayo ng waves. Pag gumamit kayo ng scrunchie, hindi kayo magkakaroon ng waves sa buhok. So, yun.
So, bukod dun sa mga tips and advices ko sa inyo, ipapakita ko rin sa inyo yung ginagawa ko sa buhok ko. So, I am doing some DIY hair spa at home. Panoorin nyo na lang kung paano ko siya ginagawa. So ayan, sisimulan natin sa pagsusuklay ng buhok para mas madali siyang suklayin after. And then, maglalagay na tayo ng towel para hindi ako mabasa. Then, babasain ko na yung buhok ko. So, don't forget your container guys para hindi tayo aksayado sa tubig. And ayan, babasain ko lang yung buong ulo ko. Medyo pipigayin ko para hindi naman basang-basa. So, ayan, may konting tubig. Ang gagawin ko, ihalo ko dyan yung shampoo para hindi sobrang tapang. And, ayan, ganyan yung itsura. Ilagay nyo dun sa pinakalikod ng ulo nyo. Papunta dun sa itaas ng anit nyo. Kasi in that way, guys, hindi kayo mabilis magpapanot. I don't know, ganyan yung technique ko. Tapos pipigain ko lang kasi nandun yung dumi. Tapos yung natira, yun yung gagamitin ko sa dulo ng hair ko. Then, isa-scrub ko lang ulit. Go girl! Ayan, piniga ko lang ulit. Tapos, babanlawan na natin. Make sure guys na maayos yung pagbabanlaw nyo. Ayan, ginamit ko lang ulit yung nasa planggana. Then, second banlaw na yan. Tapos, pipigain ko lang ulit para hindi naman basang-basa. So, my technique guys sa pagpapatuyo ng buhok, hindi ko siya nirarab. Pinipiga ko lang ng pinipiga hanggang sa totally matuyo yung buhok ko. So, ayan. Ito na yung hair mask. Ganyan yung consistency. Then, ilagay nyo sa buhok nyo generous amount. Yan, maging generous tayo sa buhok natin. Then, nagsisimula ako sa ends. Tapos, nilalagyan ko rin yung scalp ko or minamassage ko siya. Kasi guys, in that way, nakatulong yan sa blood circulation sa ulo natin. And mas napapabilis yung pagtubo ng buhok natin or paghaba nito. So, ayan, naglalagay lang ako. Lalo na sa ends, kasi may split ends doon. So, ayan, niroll ko lang. Then, gagamit ako ng kalam. Then, naglagay na ako ng shower cap. Yun lang. So, ayan guys, napanood nyo na yung DIY hair spa ko. So, ipapakita ko naman sa inyo yung mga products na ginamit ko. First one, yung shampoo na ginagamit ko is Sunsilk. Yes guys, ito yung ginagamit namin sa bahay. This one is in pink, yung smooth and manageable. Pero gumagamit din kami ng green, pero Sunsilk lang talaga yung ginagamit namin. Ayun, Sunsilk, baka naman. Char! Hindi naman tayo kilala. Baka naman Sunsilk, baka naman. So, next is ito, yung hair treats. This one is from Watson, hair spa. Ayan, ito yung ginagamit kong hair mask. So, this one is in cocoa milk variant. So, claim nito is for you to have a silky straight hair. Ayan, true to its claim naman, kasi nakita ko naman yung effect niya. This one, ginagamit ko to once a month, ganun, or twice a month. Depende kung kailan ako free. So, ayan, babasahin ko lang din sa inyo yung usage. Apply hair treats, hair spa after shampooing hair. Leave on for 10 to 20 minutes, then rinse thoroughly with water. For best results, use 3 to 4 times a week. So, I don't do that kasi wala akong masyadong time. Pero ayun, ginagamit ko naman to pag feel ko na sobrang pagod na si hair. Ayan, pagod. Hair nyo pagod na. Sabi dito, leave on for 10 to 20 minutes. Pero ako minsan, iniiwan ko siya ng 30 minutes to 1 hour, ganun, para mas makita ko yung effect. Diba, pag sa salon kayo nagpapagawa nito, 150 pesos. Ang mahal, di ba? So, bumili na lang kayo nito. This one, less than, less than 100. Mas makakamura kayo. Tapos pwede nyo gawin sa bahay anytime you want. Yan, gumamit lang ako ng shower cap. Kasi sa salon, ginagawa, di ba meron nilalagay sa ulo, yung bilog, yung nagpapainit. Yan, para mas ma-absorb ng buhok yung product. After nun, kapag tapos na yung 30 minutes, sa akin, maliligo na ako. Pero hindi ko na siya shampoohin. Babanlawan ko lang, then good na. Ayan, sobrang lambot na nung effect niya sa buhok. So, ayun lang guys. Wala na kayo ibang products na ginagamit pa sa buhok ko. Hindi naman siya mahirap i-maintain. Hindi ako gumagamit ng conditioner kasi sayang sa tubig. Minsan siguro, pag meron sa CR, ganun siya. Pero hindi ako nag-conditioner everyday. Hindi naman siya mahirap alagaan. Makikisama naman siya. Yun lang guys. So, sana marami kayong natutunan in this video. So, don't forget to like this video. Comment down below your thoughts. And kung gusto nyo ng shoutout, then share this to your friends. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe na para updated ka sa mga next uploads ko. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!
Shoutout po kay Army Bawigas, shoutout po kay Jericho Gutierrez, shoutout din po kay Myra Basuan, and shoutout po kay Angelica Polancos.